Good afternoon. Good evening po mga kababayan, ma'am sir. So this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is October 19, 2025 at tayo ngayon ay papunta. Diyan yan sa may SNR. SNR nyo. Hindi ko mabasa. SNR New Manila sa may Rodriguez Senior Avenue, Barangay Kalusugan, Rajic 1, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Secret Residences, Sorel Residences sa may Sosiego, Barangay 586, Sampaloc, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali naman po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Dahil po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa kapas. Okay po, ayan, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At iba't iba pa na mga dahilan na hindi mo nakukuha yung sapat na potasyon sa inyo po mga pagkain, ay maaari po magbibigyan siya ng pagbaba at pagbagsak ng potasyon sa katawan ninyo. So napakahalaga ng proper sources ng quality sources ng potasyon sa ating mga pagkain, or kung hindi mo nakukuha sa mga pagkain, hindi na dapat sa mga supplements ay kababawi tropa para ma-replenish mo yung mga nawawalang kulang na potassium sa inyong at ma-normal yung level nito sa inyong mga katawan. At yung solutions ay makakapagpunan ng pagbaba ng potassium level, like yung insulin overuse, yung mga corticosteroids, laxatives, yung mga diuretics, mga gamot o bigyan ay maaaring makapagpulityan siya o maka-apekto sa pagbababa ng potassium level. Kapag ikaw ay meron yung form ng imbalance or continue straight to this traffic light imbalance ng calcium syndrome, yung hyperaldosteronism, yung mga na problema na maaaring maka-apekto sa level ng potassium sa inyong po katawan na kaibigan. So, kailangan check nyo yan siya. Continue straight to this traffic light. Obserbahan nyo kung alin sa mga yun na maaaring magbibigyan ng pagbaba ng potassium level. Continue for 900 meters, then turn right onto Magsaysay Road. Mababa yung level ng potassium sa inyong pangangatawan. Sino yung mga high risk sa pagkakaroon ng ganitong problema? Yung mga pasyente na diuretics sila, na merong iniinom ng mga diuretics, yung merong chronic diarrhea, sulit matagal na ikaw ay nakakaranas ng problema sa iyong pagdumi, yung may mga kidney problems, especially mga CKDs, yan, delikado yan sa hypokalemia, athletes who are using electrolytes through sweating, yan ay iba diba ng mga sports enthusiasts or mga athletes. Pagka hindi na balance yung level sa mga katawan nila, ano nagpapala kasi yung time na hindi nababantayan or during their intense physical activity, like mga cyclists, yan, nakikita natin yung iba during sa kanilang pong laro, at hindi lang yun, pati iba pa mga sports dun sa kanilang laro na pag hindi sila nakapag-rehydrate ay nakakaranas sila ng mga simptomas ng hypokalemia, mga kaibigan. Meron pa nga iba na nasawi talaga dahil nga hindi na monitor or maaaring nakakaligtaan dahil sa intense ng competition, hindi na nakakapag-replenish ng mga electrolytes, at pag biglang bumagsak ng gusto yung level ng potassium sa
aware po tayo doon sa mga symptoms. Ano? Kasi meron iba mga asymptomatic sila, yung iba naman symptomatic, ano? So, kung merong symptoms na pinapakita siya, dapat maging aware po tayo doon, mga kaibigan. Pero hindi rin dapat na maging dependent tayo na bago mo pa ah, bago ka pa kumilos, eh, hintayin mo muna na maranasan yung mga symptoms, ano? Especially kung meron ka ng previous history, ano? Or, yun nga, nakakaranas ka ng mga nabanggit ako kanina, no? Na maaaring makapag-degree ng excessive na potassium sa iyong mga katawan. So, antayin yung mga symptoms na lalabas na kailangan ay magpapasya ka na ng serum potassium mo or mag-replenish ka na agad ng potassium sa iyong pangatuan and other electrolytes, ano? So, kung hintayin na maghihina ka pa ng gusto, ano? Yung ibang mga symptoms yan ay magpapakita para dun sa mga mild, ano? Mild to moderate na hypokalemia, mga kaibigan, ay ito yung mga pwede nyo obserbahan, muscle weakness or cramping sa inyong pangangatawan, especially sa lower extremities, ano, yung calves, dito sa hamstrings, ano, at dyan sa parteng hita at bintik, madalas dyan yung crampings, mga katropa. At yung muscle weakness naman, overall yan sa ating pong pangangatawan. Yung iba nga, halos walang, ano talaga, halos walang lakas. Walang, parang tablay-tablay mo sa pangangatawan mo. O isa yun sa mga symptoms ng mild-moderate na hypokalemia. Fatigue and lethargy, ano? Ang fatigue ay hindi yan yung basta-basta na pagkapagod, eh. Yan yung talagang ubos na ubos talaga yung energy ng iyong pangangatawan, ano? Kung nakaranas sa akin yan, nung nag-ride kami yung 250 kilometers, ano? First ride yun. Kahit anong kain mo ng mga carbs, ano? Yung kahit anong kain mo na intake mo ng mga ng mga pang-replenish ng carbohydrates sa iyong pangangatawan or ng glucose, hindi kakayanin. Basta fatigue na yung tumama sa iyo, ano? So yung fatigue na yung naranasan natin na yung mga kaibigan ay maaaring symptoms, ano, ng pag-drop ng level ng potassium sa ating pangangatawan, ano? Especially kung hindi naman kayo lalo na kung wala naman kayo spoons, ano, na sinasalihan, tapos bigla-bigla ka na nakakaras ng fatigue sa iyong pangangatawan, syempre nakagad yung potassium level sa dugo, puno yung serum potassium, ano. Constipation, maaaring isa rin sa mga symptoms, ano, ng hypokalemia. Tingling or numbness sa ating pong mga extremities, Ito po. sa ating Basa na balat, lang po. talampakan, ano, at Badero po. sa iba't Sa ibang kabila. parte Sa kabila. ng Kabila. pangangatawan ay maaaring makaranas po tayo noon, ano. Kasi affected nga yung mga kalamnan natin, yung mga muscles, yung mga tissues sa ating pangangatawan. Basta bumaba Drop off po. yung level ng potassium. Para naman sa mga kabayan na meron po severe hypokalemia, ano. So ang mga symptoms niyan is regular heartbeat, yung arrhythmia, ano. Pagka nakakita nyo na hindi na normal yung heartbeat, ano, medyo po mga katropa. Sige po. Ay, God bless po. medical attention, ano, asap. Kinakailangan na agad yun na yan kayo, yung activities lang is yung IV intravenous na potassium, ano, para diretso talaga sa dugo natin. At maagapan, kasi kung maagapan, ay napakadelikado nun, katropa, ano. Most dangerous effect Thank you. God bless po. ng hypokalemia, yung irregular heartbeat, ano. Kaya dapat agad-agad may sulit agad sa mga paggamutan, ano. Maaaring yung makaranas sa paralysis, muscle failure, ano, na maaaring maka-apekto sa yung breathing muscles po natin, mga katropa. Kaya nga yung iba, parang sobrang bigat ng dibdib po nila, halos hindi makahinga, ano. At yung iba, napaparalyze. Hindi halos hindi na makakilos, ano. Dahil din sa sobrang Ayan, sunod na na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. wala nang Hanggang sa muli, ingat. God bless. Baka lang po muna. Pansamantala po. sobrang pagbagsak ng level ng potassium sa ating pong pangangatawan. Low blood pressure and fainting, you know, yung ibang tao bigla-bigla bumabagsak yung blood pressure nila. Yung iba nako-collapse, nahihimatay, ano, dahil yung biglaan, ano, yung biglaan na pagbaba, yun yung delikado, ano. Confusion or mood changes, ayan. At yung iba, yung mga matitindi talaga yung